What's up guys? So isang mabilis na vlog lang ngayong araw. Ang video na to ay para sa tulad ko na nagbabalak na mag-upgrade ng dual disc brake sa kanilang motor na katulad sa akin. So papakita ko sa inyo ang resulta or yung finished product ng pagkaka-convert ko sa aking motor. Tara, let's go! Ayan, so ito nga pala yung motor natin. So kung mapapansin nyo, ayan, naka dual disc na siya. Ito, parehas siya ng sukat. Ayan, left and right. So, parehas din sila ng caliper, stock caliper, and Kawasaki, and sa right. Ito naman sa left. Ayan. Ang first step sa pagko-convert natin, syempre, itong mugs na to, ayan, itong mugs na to, kailangan nating butasan yan para makabit tong rotor disc. So, actually meron na siyang umbok, bubutasan na lang ng tamang sukat. And then, syempre, ilalapat niyo yung itong rotor disc. Then, dapat make sure papantay siya dito sa caliper, dun sa gitna, para siyang ganito. Ito yung, diba? Ito yung rotor disc. Ito, may parang allowance yung caliper, dapat nasa gitna siya. So, kailangan yung masusing pagsukat niyan kasi pag hindi, either sumobra sa sayad. Ayan. So, second, syempre, kailangan natin ito. Ayan. Bumili ng isang assembly nito para yung boots niya, itong boots niya, pwedeng kabitan ng caliper left side. Ayan. Syempre, dapat meron kang spacer. Ayan. Galing sa W3R, hindi ako nagkakamali, para maging sakto ang sukat ng allowance ng caliper at saka ng rotor disc. Ayan. Ano ba size nito? Ha? Ano ba size ng kasi itong size ng spacer na to, 13mm to. So binawasan siya ng mga 3mm para maging 10mm. Ayan. So pantay na yung kain niya ng brake pads dito. Ayan. So, susunod, ang kailangan nyong gawin, syempre, bibili kayo ng hose. Ito, brake hose. Yan. Tawid yan dito sa kabila. Dito tayo, tol. Kabila. Ayan. Lapit mo dito. Ayan. Kailangan nyong bumili ng bagong banjo bolt. Yung mahaba. Yung kasya yung dalawang hose. Ayan. So, yung isa, diretso sa ABS. Yung isa, diretso sa kabilang caliper. So, 100% functioning ang ABS nito. Left and right. Ayan. So, magtatanong naman kung magkano yung nagastos natin dito. Sa pagkakaalala ko itong buong assembly na to, left side damper ng ZX4RR. Ito. Ayan. Isang buo na yan. Around magkano nga? 33 na ba ngayon? Oo, 33. Ayan. And then itong caliper lang wala pang brake pad. 13,000. And then yung brake pad, magkano yung brake pad? Nasa 3,000 mahigit eh. Oo, nasa 3,000 na to. So papatak yung caliper tsaka brake pad ng 16. Alam ko nagbago na yung size ng ng caliper eh. Yung caliper parang nag-16 na ata eh. Ayan. Nagmahal lang ngayon. Basta around ganun siguro. Tapos itong hose na to, kasi pag bibili ka ng stock hose galing Kawasaki, mapapamahal ka ng sobra. So pwede ka bumili sa Shopee ng 60 cm na sukat. Ayan. Ang dami naman yan eh. Same lang din naman ng quality yan. Tsaka syempre yung banjo bolt dito, kabila. Ayan. Ano pa ba? Yun lang naman. So, sa performance, ayan, syempre, mas malakas yung preno nyo sa harap. And then, dali mo dito. Next, sa napansin ko, yung front brake ko, itong lever ko, compare dati sa stock is mas malambot na siya. Kasi yung sa stock dati, matigas. Ngayon malambot na siya. Pero it doesn't mean na mahina siya, pero mas malakas yung preno na. Para na siyang kasing lambot ng clutch. Ayan. So, hindi niya siya matigas pindutin. Ayan. So, ito na yung dual disc conversion natin.
And hopefully, may nakuha kayong idea. All stock yan. Walang mekus-mekus. All stock. Functional. So yun guys yung conversion natin. And hopefully, makapag-convert din kayo. So, kung magkano yung nagastos ko, around, siguro, magkano ba? Mga 60 to 70. Yan. Pero, sure na yun yung quality kasi all stock yan galing ZX4RR. Yun lang. Peace out. Bye-bye. Babush.